Maayong adlaw mga minahal namong kapaglaom. A blessed and wonderful day to everyone who is joining us today. Wherever you are watching from, we warmly welcome you to our program, Gospel of Hope. We are truly grateful that once again, God has given us to this opportunity to come together through this live stream. In the midst of our busy lives, our struggles, and many challenges we face today, it is always a blessing to pause for a moment and listen to God's Word, because through His words, we find hope, we find strength, encouragement, and guidance for our daily journey. So today, our dear Kapaglaom, we invite you to stay with us throughout this program and prepare your hearts, prepare your minds, and as we listen to another inspiring message from the Lord. And if you have friends, if you have family members or loved ones who might need encouragement at this very moment, feel free to share this live stream with them so they too can receive the message of hope from God. And mga kapaglaw, we believe that God has prepared something special for each one of us today. No matter what you are going through right now, remember that the Lord sees you, the Lord hears you, and the Lord cares deeply for you. So sit back, stay tuned, and be blessed as we begin our program, Gospel of Hope. And before that, let us hear a message in a form of song entitled, God Knows What to Do. I can live on my own, I could go on with life and just believe things will turn out the way it should be. As I wake up each day, I can seem to deny the emptiness. There's none in this world that satisfies me. And then he said that there's one who can feel the longingness I feel in my heart. As you struggle with life, all I can do is pray that you will see that God has His plan for you and for me. As I wake up each day, I will constantly send a fervent prayer that one day you'll see who God really is. And then you'll say that there's one who can feel the longingness you feel in your heart. What will I do? God knows what to do. Just open your heart to what He says. He's willing to hear whatever you pray. I'm too ashamed to pray. Sin may live free.
Kumusta mga kapaglaom? This is the Gospel of Hope and I am Pastor John Bay Romanilios. Ang Gospel of Hope mga kaigsunan, usa ka programa nga atong gimugna aron kung ikaw kapaglaom na mo kung hain ka man karon sa kalibutan. Ikaw ba usa ka OFW, usa ka expat, usa ka nag-migrate tungod ba sa pamilya or sa imong banang nga naa ka sa layo karon, gimingaw ka sa imong pamilya dinhi sa Pilipinas. Lantawa ang one week nga series nga naguluhan, Gospel of Hope, ang Ebanghelyo sa paglaom. And once again, I am Pastor John Bay Romanilios, ang inyong makauban sa Tibok Semana nga presentation. Ang atong presentation magkaigsuno sa Tibok Semana, ato kining giuluhan, it's time to renew. Panahon na para mabag-o ang tanan. Daghan kitag nahimo. Daghag na hitabo in between sa atong kinabuhi. Kasagaran ni ini, dili maayo. Ibutang ta, nag-backslide ta. Ibutang ta, nahilayo kita sa ato ang Dios. Ibutang ta, tungod sa daghan nga mga hagit sa kinabuhi, tungod sa hagit sa mga problema, hinahinay nga nalayo ta sa atong Ginoo. Hinahinay nga dili na kita nagaampo. Hinahinay nga wala na kita nagabasa sa balaang kasulatan. Hinahinay nga kita dili na maghinuktok sa kaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Nawala na kita sa poder sa atong Dios. That's why I wanted you to say it with me. It's time to renew. Ang unang nga topic nato mag-igsunan ni atong unang adlaw, breaking free from limitation. Mao kini ang pinakaunang paagi nga atong himon, unsaon man nga mahibalik kita sa atong Dios. Sa kadugay nga panahon nga kita ulipon sa sala, sa kadugay nga panahon nga kita wala na gaampo, sa kadugay nga panahon nga kita wala na refreshment from the words of God, nahimo nang limitado ang atong panglantaw. Mubo na lang kayo ang paglantaw nato sa atong kinabuhi. Dinhi na lang sa kalibutan. Nakalimot ta nga kita mga lumulupyo, citizens of the kingdom of God in heaven. And this is the time to break free. Ang pinakauna is to break free. Atong gigamit mga kaigsunan ang ehemplo sa kinabuhi ni David. Sa dili pa siya hari, usa siya kagamay nga batanon, usa siya ka shepherd. Wala siya formal military training. Grabe nga limitation, no? Bata, wala formal military training, dili gani siya conscripted sa military service tungod sa iyang kabata o tungod sa iyang kagamay. Apan sa diha nga gisugo siya sa iyang amahan, sa pagdala og mga pagkaon sa mga maguwang niya nga na-conscripted sa military service under King Saul, nakita niya nga pila na dahil sila kaadlaw nga gibiyay-biyay sa higanti nga gulayat. Giingnan siya siyang maguwang, ay pag-apil-apil din ha, bata ka pa. Ang iyang limitations, ang iyang pagkabata, kaminusan siya sa iyang mga igsuon. Pero nagvoluntary gid siya, King Saul, let me fight. Kasi sa thousands ni mga sundalo, wala may musukol. Ako na lang. Dili kay hambugiro si King David. Si David. Dili tungod kay hambugiro siya. Tungod kay nakita niya ang limitless power, ang pagka-almighty sa iyang Diyos, ug nag-ingon siya, after all, my brothers, this is not my battle. This is the Lord's battle. Dili man ako ni gira. Gira man siya ato ang Diyos. Gibiyay-biyay ang atong Diyos. Musukol ta. He was able to break free from his limitation, nga gamay siya, naka-break free siya sa iyang limitation, nga dili siya trained soldier, na-break free niya ang limitation, nga walay pagsalig, ang uban, labaw na ang iyang mga igsuon. But he was successful because he broke free of those limitations. That is part 1 of the renewing, breaking free from limitations. Ang part 2 sa renewing mga kaigsunan is refocusing. Mura ni siya og telescope nga kung dili nimo i-refocus depende sa distance o sa pagliso-liso, pag-refocusing nimo sa mga lens, dili nimo maklaro kung unsay naa sa pikas
Labi na kung nagtanaw ka gikan sa layo ngadto sa pikas bungtod, you cannot really clearly see what's ahead if you cannot refocus. That's why the second part of our renewing is refocusing. Murag teleskopyo nga kinahanglan atong lisuon gamay dinhi, lisuon gamay ngadto ang atong teleskopyo aron ma-align kita with the purpose of God para sa atong kinabuhi. Human kita maka-break free sa atong limitation, let us refocus. Hain man ang akong strength. Hain man dinhi ang akong weakness. Mga kapaglaom, kung ikaw nagatanaw karon, o ikaw usab pareho nako nangutana, Lord, how can I help humanity? Hilabi na karon. Grabe ang kahimtang sa Middle East. Dili basta-basta ang gastos kada adlaw. Millions of dollars ang ginagastos sa mga gobyerno sa Middle East just to deflect the bombs. Wala ko gikampihan makisuna sa pikas o pikas. Ang atong concern, ang mga civilians nga naipit, hilabi na ikaw kapag laom, nga OFW ka somewhere sa Middle East. Naglibog ka sa imong safety. Naglibog ka kung musugot ka ba sa gusto sa gobyerno nga mauli na lang sa Pilipinas or magpaugat ka diha kay naghunahuna ka sa kaugmaon sa imong mga anak unsa nalay ang igagastos sila padayon nga pag-eskwela. Kinahanglan ta og refocusing karon, aligning with God's purpose mga kaigsunan. Ug unya sa ikatulo nga bahin, and renewing. Kinahanglan ma-revive ang kainit sa atong pakipagdugtong sa atong Dios. Revive, rekindling your passion. In rekindling your passion, makaigsunan, naitulo ka mga butang nga akong gisaysay dito kagahapon. Una, reflect on the source of your original flame. Hinukto kitanawa daw, baliki daw. Katong nadasig ka, katong nindot ang imong relasyon sa imuhang Ginoo, unsa hinungdan, diin to nagsugod. Sa diha, nagsugod ba sa diyang gi-invite ka sa imong friend to attend a church service? Nagsugod ba na sa diyang nakabisita ka sa kabalay nga Christianly kaayo nga balay niya, nakita nimo how they study the Bible, how they sing together, how they pray together? Mao ba na ang sinugdanan nga nadasig ka usab? Reflection of the source of your original flame. Pangitaon nimo og imong handorawon pagbalik mga kaigsunan. Second, muingon ka, I will remove the ash and the debris. Akong gigamit ganing ehemplo kahapon, ang abuhan sa ako ang lula. Nga sa dili pa siya, sa sayo sa buntag, alas 4 pa lang, mag-init na siya tubig, pero sa dili pa siya maghaling og kayo. Iya pang silhigan ang iyang abuhan, wisik-wisikan niya tubig, ugo niya, hamison niya sa ihang mga kamot. Murag isiminto niya ba? Murag i-finish niya pag siminto. Sa diyang hamis ng iyang abuhan, sa diyang wala na yung mga debris, wala na yung mga ash, saka pa siya magkuha o gamay nga pabilo, ugo niya, buuan niya gamay nga gas, kerosene, ugo niya iyang pasigahon ang iyang gagmay nga mga sugnod, hangtod nga musiga, kusog og dali siyang makahimo og bag-ong fire, kay gikuha niya ang mga aso ug mga debris. Usahay mga kapaglaom, dili kita maka-move on sa atong kinabuhi, kay ang atong kasing-kasing, murag at abuhan ni Lula, puno sa mga asya, sa mga abu, ug sa mga debris sa firewood. Kinahanglan kung gusto ta nga ma-rekindle pagbalik ang flame, ang kainiton sa ato, ang pakigdugtong sa atong Ginoo, atong kuhaon ang mga ash ug mga debris. Mga bisyo baka nga ash? Or mga hilig baka nga nakapahilayo nato sa Ginoo? Atong hinahinayon pagkuha. Timanin ninyo mga kaigsoonan, dili nimo ni mahimo kung dili nimo partner ang balaan nga espiritu. Ikatulo, reignite with purposeful fuel. Gusto ka nga mo sila o pagbalik, gusto ka nga ma-rekindle ang flame sa imong pagtuo, sa imong gugma sa imong Ginoo. Pagkuha og bag-ong sugnod.
reignited with a purposeful fuel. Kanang fuel nga dili basta-basta. Kanang kumbaga sa mga ingon pa nila gauros-uros nakalayo. Kini nga tulo mga kaigsunan, kung ato ning mahimo na to ang ikatulo nga bahin, ang that is rekindling the flame. Karon nga ikaupat mga kaigsunan, atong tun-an ang transformation sa atong hunahuna. Breaking free from limitation, refocusing, rekindling the flame, karon mga kaigsunan, renewing the mind. Matod pa sa ato ang title, It's Time to Renew. Panahon na nga i-renew nato ang atong mga hunahuna. Tungod kay kini nga hunahuna, dini nagsugod ang tanan, ang pagkamaayo, ang pagkadautan, na atanan dini, kinahanglan kini og transformation. Kinahanglan kini og pagkausab mga kaigsunan. In a world constantly trying to mold us, shape us and define us, there is a profound call to something different, something deeper, mga kapaglaom. Ang ato pagtuon karon mahitungod kini how God work from the inside of us and out, changing how we think so that we can truly live the life God designed for all of us. Kay ang Dios nagaingon sa Jeremias 29, I have plans for you. My child, I have plans for you. Plans not to harm you, but to prosper you. This is it na karon mga kaigsunan. Romans. Si St. Paul nagsulat sa mga taga-Roma. In Romans chapter 12 verse 2, siya nagpahimangno kanato nga tanan mga kapaglaom, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of the mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will, mga kaigsunan. Pagkanindot sa pahimangno ni San Pablo, giingnan ka, giingnan ko, giingnan tang tanan. Do not conform to the patterns of this world. But, kinahanglan tag transformation by the renewing of the mind. Mao kini ang ikaapat nga paagi mga kaigsunan sa renewal, transformation, and renewal of our mind mga kaigsunan. Kay ang kabubuton sa Dios naa diha. Now, ang pangutana, how to experience renewing of the mind. Unsaon man nimo nako natong tanan nga maka-experience kita sa renewing of the mind. Mga kapaglaom, kuhaan niyo mga papel or kung sa inyo mga gadget, isuwat ninyo ang una nato nga paagi sa pag-renew sa atong mind. Una-una, let us simplify everything. Recognize the battleground of the mind. Atong hinumduman permi nga ang tanan nagsugod sa atong hunahuna. Ang pagkamaayo, ang pagkadautan, ang pagkasubo, ang pagkalipay, nagasugod ang battleground niya na naa sa ato ang mind. Kasi the minds are powerful. And they are often the primary battleground where spiritual warfare takes place. Mauna ang pinaka-primera nga lugar de guerra where spiritual warfare takes place. I tell you mga kaigsunan, kami nga mga melancholic o mga personalidad, we tend to overthink because our minds cannot stop thinking. Kaya dapat kami nga mga melancholic, igmat mi nga magsigimig ampo, magsimig basa sa Biblia o magsigimig reflect on God's goodness. Para ang among, sa panahon nga kami nag-overthink, ang among gi-overthink,
is the renewing, is the transforming, is the refocusing of ourselves para dili ta matintal ni Satanas nga ngadto kita sa other side. Di ba mga kaisanan? Every day, kada adlaw, we are bombarded with messages. Every day, we are bombarded with doubts. Every day, we are bombarded with fears. Every day, we are bombarded with worldly perspectives that can subtly, or not so subtly, pull us away from God's truth. Mao ginam atong bantayanan mga kaigsunan, dinhi gina sa atong unahuna, fertile kayo ang atong utok karon. Og unya dinhi magsugod ang kadaot og dinhi sad magsugod ang renewal. Let us choose renewal, let us choose transforming, let us choose overcoming, let us choose transformation. It is acknowledging this internal struggle. Ang recognition of the battleground nga atong mind mga kaigsunan, gi-acknowledge nato nga naatay struggle internally. Deep inside ours is a struggle. Mo biya na awit, kinsa nang nagpaawit, nagpauso ana, gusto kong bumait ngunit di ko magawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Awit gana. Ginagirap nila. Our first step is acknowledging that this is an internal struggle. Furthermore, it is the understanding that our thoughts are not always our own. Atong sabton nga usahay ang atong hunahuna dili na naato. Usahay ang gadikta sa atong hunahuna ang mga yawan unang nga mga hunahuna. And that negative or destructive thought patterns are not inherent to us. Dili ginamao ang kinaiya gyud nato. Kanang negatibo kayo or destructive kayong atong mga hunahuna. But often learned or imposed. Matur ba sa mga psychologists, kini nga mga hunahuna nato nga daot mga kaigsunan, dili ni inherent sa ato, dili ni mao ang ato kinaiyahan gayon, dili ni mao ang atong naturalisa. Pero kasagaran kini nakatunan lamang or kini gipugos sa ato. Often learned or sometimes imposed mga kaigsunan. Si San Pablo nagpahimangno kanato sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Matubang niya to take captive every thought to make it obedient to Christ. Kini nga bersikulo mag-igsunan is a recognition. This recognition empowers us to be intentional about what we allow to reside in our minds. Kini nga teksto nagasulti mga kaigsunan nga kinahanglan atong gamhan ang atong utok ug mamahimo kitang intentional kung unsa ang atong dapat ginahuna-huna. Atong baliksaysay ta sa kinabuhi ni David. Sa iyang nakigbugno siya, nakig-away siya kang Gulayat. Ang mga kantsaw ni Gulayat, ang mga pagbiyay-biyay ni Gulayat, nakapainit sa kasing-kasing ni David. First niyang impression, grabe ang iyang kasuko. Ang battleground ang pinakauna niyang battleground, ang iyang hunahuna. Ang tawhanon niyang kapungot, akong pakigbatukan ni. Or, ako ni pagbatukan ang akong kapungot sa iya, ug unya akong ilon nga ang Dios gayud ang gamanan, unya makig-away ko niya, ug unya ang Ginoo na ang bahala. David's mindset is what? Gubot na. Nagira na ang iyang mindset. But he refocused on God's power. Gihikling na ang iyang tawhanon nga kasilag. Gihikling na ang iyang tawhanon nga garbo.
Gihikling niya ang iyang tawhanon nga kahadlok. Here then refocused on God's power. That's why it has a protege of transforming. Na transform ang iyang thoughts into a positive, godly thought, o nagdeklara siya, after all, this is not my own battle. This is the Lord's battle. And he became victorious. Nakita niyo, mga kapaglaom, sadyang nag-refocus na si David, sadyang nag-transform na ang iyang mindset. Nagmadaogon siya. Peligro kung nagpailalom lang siya sa iyang kapungot, peligro kung nagpailalom lang siya sa iyang pagka-impulsive, dili og dili gayud siya makabuntog sa higanting nga si Goliath. Apan sadyang nag-usab siya sa iyang mindset, nag-ingon na dayon siya, after all, this is not my battle. This is the Lord's battle. Na-transform ang iyang hunahuna. From a humanly line of thinking to a divine one, to a spiritual one, to a renewed, a refocused, and transformed mindset. Second, mga kaigsunan. Next, replace old thinking with God's truth. In the transformation process, mga kaigsunan, kinahanglan atong i-replace ang atong unang nga mga hunahuna, ang atong unang nga mga mindset with God's truth. Na-identify naman nato ang gera. Once we identified the battle, the renewing process truly begins. Kay nakita naman nato ang atong kaugalingon nga spiritual war, we can now start the renewal process, mga kaigsunan. It's not enough to stop negative thinking. Kulang nga, dili ka na negative thinker. Di na ko, nag-usab na ko karon. Di na ko magtanaw og mga balita para dili na ko masuko sa mga politicians. Dili na ko magtanaw og local news aron dili na ko mahiubos sa ato ang mga lawmakers. Kulang, magkaigsunan, ang stopping the negative thinking. Ang makakomplito niya na is an active, intentional replacing the negative thought with something better. O unsa na nga something better, magkaigsunan, nga dapat mo atong ginahuna-huna, that is God's unshakable truth. Ang dili mauyog, ang dili matayog, ang dili magunob nga kamatuoran nga gikan sa Dios. Replace old thinking with God's truth, mga kapaglaom. Kini nagakahulugan nga kinahanglan imong i-immerse ang imong kaugalingon diha sa pagbasa sa Biblia. You must be truly grounded in the Bible so that you can focus on our mission, on your mission. This means, once again, I have to tell you this. I have to stress this point. Ang replacement of the thinking with God's truth is this: immersion in the words of God. Meditating on Scripture and consciously choosing to believe what God says about us and about life rather than what the world or our emotions tell us. Dili ta magpaulipon sa atong group thinking, sa atong generational thinking. This is all about renewal. This is all about transformation. And if you want to achieve this, let us change our mindset. Mag-paradigm shift from a worldly thinking, from a worldly worldview, moagto ta, mga kapaglaom,
dito sa godly things. Magbasa tagbalik sa Biblia. Conscious ang atong pagpili to believe what God says about us and about life. Rather than what the world or our emotions tell us. Importante mga kaigsunan nga ato kini nga mahinugtukan. Replacing all thinking with God's truth is about discipline. Murag kag nag-apil og marathon. Kami din sa Hope Channel mga kaigsunan, we registered karong umalabot nga pila ka mga adlaw, we will be participating in a fun run nga organized by a big department store in the Philippines. Unsay ginahimo sa mga participants? Ako. Unsay akong ginahimo? Unsay ginahimo sa among kaubanan din sa Hope Channel? Nag-ensayo mi. Naami conditioning runs, naami conditioning jogging, naami mga preparation, among gi-mindset ang among mga utok, naami hunahuna unsay among kaunon. Naami hunahuna pila ka oras sa among tulog kini nga mga adlaw prior to the event. That is intentional mga kaigsunan. Intentional usa ka disiplina. Otrohon ako, Romans 12 verse 2 states, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. When we consistently feed our minds with divine truth, our perspective shifts, our attitudes change, and our actions begin to follow. Usa ka counseling session, nangutana anak ako usa ka batanon pastor. Gusto na ko nga maging forgiving ko nga tao. Daghan kay na sila nga kaminos gyud sa ako ba. Piling na ko di gyud sila ganahan ako. Pero sa dihang na-realize na ako karon nga dili ko maka-move on sa akong kinabuhi. Di ko kapadayon sa akong kinabuhi. Kung dili na ko sila pasayloon. Ako gid siguro sila pasayloon. No? So, siyempre, sa counseling, kinanglan, maminaw raman tao niya, kinanglan sa atong interview, sila rapod ang muhatag sa ilang posibleng solusyon. Ako gid silang pasayloon. No? Nimpo ko, murag mo og yung pinakamaayo, matod pa sa Bible, matod pa ni Jesus. Ni imong himuon. Imo siyang pasayloon. Pero pastor, dili gud ka pasaylo. Ang batasan niya, nagsinggulat na siya ko sa ka-person, grabe gud na siya kabuli na ako. Grabe siya mag-BA na ako. Grabe siya makaminos na ako. Ginaana gid ko niya ba? So, murag di ginako siya mapasaylo ba? So, unsa ganay may tabo gani ang unsa ganay may tabo dili gid ka kapasaylo niya. Ingon pud siya, maulipon gid ko sa akong kapungot niya. And you wanted to break free from that being a slave of your anger towards him. Dili ko gusto nga maulipon ka forever. So, mas may siguro nga imo tong himon tong imong suggestion, imo gid siya pasaylo no. Ako gid siguro ning himon. Pwede ko kay balo unsaon. And I told him, young man, just do the action and God will supply the feeling. Mga kapaglaom, kung naay mga tao nga dili gid kapasaylo-pasaylo ang mga batasan, ang gihimo niya sa inyo. Pero nag-ingon ang Biblia, kinahanglan nimong himuon tungod kay mao kini ang dapat nga kinaiya sa usa ka Kristohanon. I have to tell you this. Just do the action and God will supply the feeling. Experience ko man na tawo nga grabe kadako ang iyang pag-BA ka ko nga maka-apekto gud sa akong career isip pastor. So, nagampo ko sa Ginoo. Gusto ko nga mag-move on, gusto ko nga pasayloon ako siya. Pero sama sa atong nakahinumdum ko sa batanon nga akong gitambagan, just do the action and God will supply the feeling. Ako ning iyang puron.
I will do the act of forgiving and supply me with a sincere feeling of having forgiven him. So, nagkita mi, lamano, o niya, berhag, hunghong siya nago. Pastor, I'm sorry. Diba? Primero, ang akong action, dili pa kaayo siya sincere, nakiglamano lang ko, tanaw gani ko sa layo, kung tanaw siyang mata. Pag berhag na ko, just do the action and God will supply the feeling. Pag berhag na ko, kalit lang nga murag ning init ang kong kalag. Nga murag ning gakus na inong kukusog. Unya, paghungong pag niya, Pastor, I'm sorry. Nagingon ko, I am sorry too. Magkita kita sa langit. Ato ng kaliptan tanan. Natuman ang ginaingon, just do the action of forgiving. And God will supply the feeling of really being forgiven and having forgiving other people. That is replacing old thinking with God's truth. Sa Acts chapter 9, verses 1 to 31. Si Pablo, naay usa ka experience. This is a story of Paul's encounter with Jesus by the road to Damascus, Syria. Gikan siya sa Jerusalem, Israel, mungadto siya sa Damascus, Syria. Nganong iya mining ginahimo kay gusto niya nga lutuson ang tanan nga mga followers ni Jesus nga ding dalagan nagkalagyo ngadto sa Damascus area. But in the middle of the road, in between Jerusalem, the great cities of Jerusalem and Damascus, Paul was met by his Savior. Gipangutana niya ang Diyos. Kinsa ka? Long story. I am Jesus. Ako si Jesus nga imong gilutos. After that experience, nabaliktad ang iyang thinking. Replacing his old thoughts with God's truth. He went from persecuting Christians to becoming a bold or the boldest follower of Jesus. Mga pagkablaom, grabe nga twist sa iyang kinabuhi. From a persecutor to a follower, to a teacher of Christianity. From persecuting Christianity to teaching Christianity. Niya tanaw pa ninyo mga pagkapaglaom ang iyang mga gipanudlo sa New Testament. Before meeting Jesus along the road to Damascus, legalists, si Apostle Paul, teacher of the law, member sa Sanhedrin, for the lack of comparison, mo na siya justice ba? Sa ato ang mga courts karon. Member siya sa Sanhedrin. Litra por litra na. Legalista na nga tao. Pero kung imong basahon mga kaigsunan, ang mga kapaglaom, ang tanan niya mga sinulat, he now promotes kabaliktaran sa iyang legalistic approach of righteousness. He is the primary teacher of salvation by grace. Kitaan niyo, tanawan niyo mga kaigsunan, tanawan niyo mga kapaglaom, sa unsang paagi na twist ni. Because the Apostle Paul was able to replace his old thinking with God's truth. Dili basta-basta nga experience. Third, mga kaigsunan, reflect God's character through renewed actions. The ultimate proof of a transformed, the ultimate proof of a renewed mind is not just in what we think, but in how we live. When our minds are aligned with God's truth, our character begins to reflect
His character. Our priorities change. Our compassion grows. Our integrity strengthens. And our responses to challenges become more Christ-like. This is where the transformation becomes visible to the world. Mauna ni panahon na nga ang imong transformation, makita na sa tibok kalibutan, not through forced effort, dili tungod kay napugos ka lang, but as a natural outflow of an inward change. Nausab ka dili sa pinugos nga nga kabahin, kundi sa naturalisa lamang nga paggawas sa imong kaugali, sa gikan kanimo nga usa na ka kabag-o nga kinabuhi. Natuman na ang imong pagka-born again, nataho ka na pag-usab, dili na ikaw ang karaan, nawala na kini. And you have now the newness in Christ. It's living out the good, pleasing, and perfect will of God. Not as a burden, but as a loyal expression of who we are becoming in Him. Dili burden, matingala ka, dili na lisod ang pagtuman. Matingala ka, dili na maglisod ang pagtuman sa mga kasuguan sa Ginoo. Because ang imong pagtuman, usa na ka joyful expression sa imong pagkaikaw, sa imong pagkainusab nga klase nga tao. Timanin ninyo, mga kisunanan, mga kapaglawom, ang kinabuhi ni Zacchaeus. Sa diyang na-encounter niya si Jesus by the road, ang iyang mga actions na transform. Dati siya nga mangulik tayo og buwis nga grabe kayo ka overpricing. Overpriced kayo, over kayo siya kumukuha buwis kay para ang sobra, iyang kaugalingon nga bulsa mo sa moagto, gawas pa siya ang sweldo gikan sa Roman Empire. Pero sa diyang nausab siya sa Ginoo, sa diyang nahimon niyang amigo ang Ginoo siyang kinabuhi, mga paglaw, hinundumin ninyo ni. Nausab ang iyang pagtlantaw sa iyang mga bandi, ug niya nag-ingon siya sa Ginoo. Ginoo, salamat nga imo kong gipasaylo. Salamat nga imo kong gigiyahan. Sukad karon, ang tanan nga mga tawo nga akong gikolektahan og buwis sa nasobra, akong iuli ang mga sobra. Og dili lamang kana, dublehon pa nako ang kantidad. Nakita ninyo when he repented, nakita ninyo ang iyang newfound generosity. Grabe na ang iyang pagkamanghihatagon. Dati siyang dalo, dati siyang kawatan. Apan sa diyang nausab siya sa Ginoo. Pagkanindot mga kapaglaom. Nakaplagan niya ang bag-o nga stewardship. Newfound generosity. A renewed mind leads to renewed life. Impacting every relationship and every decision we make. Mga kablaom, let us summarize. Let us recognize the struggle. Ang atong spiritual nga struggle. Ang atong mga huna-huna. Replace the old mindset with the truth of God and reflect His character. Allowing our minds to be truly transformed. Kung gusto kita nga tinuod ang atong transformation, kinahanglan atong i-recognize nga ang battleground sa atong mga struggle naagina sa atong utok. Ug unya atong alidan, atong ilisan, atong pulihan ang mga daan, ang mga maot, ang mga bati nga to nga mga ginahuna-huna, ideology of belief with God's truth. Ug unya atong hinuktukan ang karakter sa ito ang Diyos, then we will be transformed. Mga kaigsunan, mga kapaglaom, realize the battleground of the mind. Replace all thinking with God's truth. Reflect God's character through renewed actions. Ug unya, makabot na nato ang renewal, ang recognition, reconnection nato sa ato ang Diyos. Daghang salamat, mga kapaglaom. This is the Gospel of Hope, and I am Pastor John Bay Romanelius.
I could live on my own, I could go on with life and just believe things will turn out the way it should be. As I wake up each day, I can seem to deny the emptiness. There's none in this world that satisfies me. And then he said that there's one who can feel the longingness I feel in my heart. As you struggle with life, all I can do is pray that you will see that God has His plan for you and for me. As I wake up each day, I will constantly send a fervent prayer that one day you'll see who God really is. And then you'll say that there's one who can feel the longingness you feel in your heart. What will I do? God knows what to do. Just open your heart to what He says. He's willing to hear whatever you pray. I'm too ashamed to pray. Sin may leave prints of guilt, but God can wash them clean. Just give your heart, Given my heart. to Him. As I give him my heart, I know I can depend and trust his word, that things will turn out the way it should be. As you pray every day, all I'm hoping to see is that you'll grow, and one day you'll see who God really is. And then we'll I'll say say that there's one who can bring the happiness and joy that never ends.
Praise God. What a wonderful reminder from the Word of God that we have received today. Truly, we thank the Lord for the message that has inspired, encouraged, and reminded us of His love and faithfulness in our lives. Dear Kapaglaom, we hope and pray that the message you have heard today will continue to inspire you in your daily walk with Him. May the words that were shared today strengthen your faith, renew your hope, and remind you that whatever situation you are facing, the Lord is always with you. Let us continue to hold on this promise and keep trusting in Him, knowing that God is always working for our good. From all of us here in Gospel of Hope, thank you so much for joining us today. Your presence in this live stream means a lot to us. We are grateful that you chose to spend time listening to God's Word together with us. And we warmly invite you again tomorrow for another meaningful, inspiring message here on Gospel of Hope. Don't forget to invite your friends, your loved ones, so they too can experience the hope and encouragement that comes from God's Word. Once again, thank you for watching, and may the Lord bless us all.